Meron po ba akong kasama rito? Malalim na ang gabi nang maisipan kong puntaan ng lokasyon. Walang malinaw na impormasyon ang tungkol sa abandonadong military house na ito. Pero ayon sa aking napagtanungan, mahigit 10 taon na raw itong abandonado. Marami din daw complain ng mga tenant dito, gaya ng maliit daw ang espasyo ng bawat kwarto at madami pang iba. Sabi rin ng mga naging tenant dito ay may namatay din daw dito dati. Ito nga pala si NR TV at welcome back to my channel. At may binalikan tayo rito ngayon ulit sa Saudi Arabia, yung military housing. Susubukan natin pasukin yung isa sa mga gusali dito sa location na ito. Bali, itong nasa likod ko, ito yung isa sa mga papasukin natin. Nakikita nyo. Bali, papasukin natin yan. At may mga kwento rito, may mga namatay daw dito bago raw lisanin tong military housing na to. Kasi bali, sila, nilipat sila ng ibang location. Matagal nang abandonado tong military housing na to, parang almost 10 years na ata. Kaya yun, samahan nyo ako na pasukin ang isa sa mga gusali rito. Ano pang inantay natin? Tara na. Sa labas ng gusali, tinignan ko muna yung paligid upang masiguro ko na walang tao. Sobrang luma na ng gusali at puro kalat na ang paligid. Eto, dito tayo papasok, guys. Sapukan natin dito. Bali, 12:30 na naman ako, madaling araw. Tignan natin dito. Ingay. Nakatalang tayo. Sana walang rito. Walang mga tao. Subukan natin dito sa pintuan na to. Shit. Kala ko tao. Nagsisimula pa lang ako, ngunit marami na ako naririnig sa paligid. Na tila ba hindi ako nag-iisa sa lugar na ito. Mainit dito. Ba't ano to? May hagdan pa rito. Ito yung mga elevator. Sa palapag na ito, sobrang kalat na at sobrang dumi na ng mga pader. Maging ang elevator ay hindi na gumagana. Kwarto rito. Bukas kaya ito.
Sira na yung mga pintura. Oh, teka. Nagulat ako. Ninakaw na yung mga wire. Pinagpuputol yung wire. Ninakaw na. Ito yung mga banyo niya rito. Libutin natin itong isang gusali na ito. Ayan, no? May kwarto pa rin. Sukin natin. Kumato ka nga kung nandito ka. Punta tayo sa ibang kwarto. Sa kwartong ito, buo pang chandelier at pwede pang pakinabangan. Iniwan na lang ng may-ari ng bahay. Yes, may daanan dyan sa kabila siguro. Malinis na. Ito parang terrace na, parang kulungan eh. Masarado yung mga ibang pinto. Ito. Shit. Ibon. Open kasi. Yung banyo niya. Bukas kaya ito. Wala. Naka tayo sa taas. Tapos, after nito, balik tayo sa mosque. Magano tayo. Spirit box saka rempad tayo. Pakinggan mabuti ang isang tunog na hindi ko malaman kung saan nanggagaling. May tumutunog. Baka ibon lang.
Mayroong ano rin, soft drinks. May mga tumatambay siguro dito pag umaga. Hinanakaw na yung mga bero. Ito pwede pa ito yung mga circuit breaker. Hindi nila tinanggal yun. Ito yung pinuto lang nila yung mga wire. Kala mo, white lady yung sa taas eh. Maraba. May spring kaya sumasara. Kamingay. Sa kwartong ito naman, iniwan na nila yung mga tambak nilang basura. Meron pang laruan ng bata at sari-sari pang mga bagay. Minawahan pa. Pwede pa to. Ang paho, delikado. Ang paho. Ang ganda pa ng lababo. Ang ganda nito. Iniwan na lang. Ito yung talagang ano sila eh. Tago eh. Dami ibon dito. Pinahaya ng ibon. Test na tayo ng EMF. Wala. Nakatakot ako yung kulay ng kwarto nito. Kulay maroon. First time siya. Tapos syempre, salamin. Sabi nila ang salamin daw ay portal. Portal ng mga espiritu. Tapusin natin ito isang gusali na to.
Tagal na mo na pumapasok dito. Yung alikabok, sapatos ko lang. Puta. Ito, meron pang ano. Wala ano. Ito para exit natin. At pa tayo sa taas. Nakita tayo ng rooftop. Ito yung elevator. Sira na. Tunog ah. Tigas. Tigas na. Napay oh. Dumi rito. Dapat malakas ang pakiramdam natin dito. Daming kalat dito. Speaker ng kotse. Speaker ng kotse. Ito walis. Chris. Pangalan ng Pilipino yun ah. Chris. Yung mga plato nila oh. May charcoal po. Yun. Yan yung mga bandehado nila pag kumakain ng salo-salo. Daming bote ng mineral. CR. Nakalak. Ba't kaya iba nakalak? May sandals pa. Nakalak niyo pa yun. May parang nahulog na baso. Okay. Meron nga. Okay. Meron nga. Wala yun. May tao sa labas.
saan, may dumaan lang siguro. Ay, may tumutunog. May tumutunog sa labas. Parang ano, may nagpapatunog na baso. Yung basong plastic. Pusin natin itong floor na to. Sa pagpasok ko sa pintuan na ito, marami akong narinig ng mga yabag at mga ingay na hindi ko maipaliwanag. Matigas ng pinto na to. Kasi may ano, may lock. Dahan-dahan tayo. Parang may nanghihilay. Kaya yun. Tingnan natin itong ilaw. Kaya yun, putang yun. Pero wala namang footprint eh. Parang ako lang pumasok dito eh. Parang dito eh. Lakas. Sa palagay ko, isa sa mga kwarto rito, nagagaling yung ingay na yun. Yung ibang pinto ay matigas. Malamang isa sa mga kwartong yun ang pinanggagalingan ng ingay. Kita tayo sa labas dyan eh. Ang lakas eh. Parang may ano, may tumakbo na ewan. Narinig niyo yun? Narinig niyo parang ano, parang may tao dito. Minabuti ko nang hindi tapusin ang exploration ko. Kung ano man ang nasa palapag na ito, pinili ko nang umalis. Baka malagay pa ako sa alanganin. Pasok ko naman ng mosque, sobrang kalat na sa sahig. Ang mga carpet nito ay sobrang alikabok na. Ang dingding naman nito ay medyo maayos pa. Gayun din ang kisame nito. Ganun ang kisame yun.
Nag-setup na rin ako ng aking mga gagamiting device gaya ng REM pad, EMF at spirit box. Dito natin nalagay ito. Sabi nila wala raw language or language barrier ang mga espiritu eh. Sana po pailawin niyo itong dala kong mga device. Itong kulay pula sa itong green. Meron po ba akong kasama rito? May gusto po ba kayong sabihin sa akin? Sinubukan ko na rin buksan ang aking spirit box. Baka dito sumagot sila sa ating mga tanong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ilang oras pa ako nag-abang kung may sasagot sa aking spirit box. At kung may magpapailam na aking mga device. Ngunit bigo ako. Kaya nag-decide na ako magpakak at umalis na. Ayun, bali, ano na tayo? Pack up na tayo. Bye-bye. Bukas ang isipan sa bawat posibilidad. Hindi lamang sa agham, pati sa paranormalidad. Lahat ng paliwanag, bukas sa pagsusuri. NYTV sa bawat hakbang, handang makinig at tumitindi. Sa bawat gabi, may pasensyang tangan. Pag-iimbestigay, matagal bawat oras ay mahalaga. Hinihintay ang bawat kilos, bawat bulong, bawat galaw. Laging handa sa dokumento, walang iniiwan ang detalye sa